Yan, magandang umaga sa inyo mga kamamaw. Nako, nakita nyo naman, shoutout kay Ando Soria. Nang bawal tamad ng Canada. Makaka-relate kayo dun sa sombrerong suot ko dahil pang-inspirational tong vlog natin ngayon. Inspiration para tag dito, lumaban sa buhay, magsikap. Ito yung taong kakausapin natin is ewan ko lang kung natutulog pa to sa sobrang sipag ng ano to, ng Pilipinong katrabaho natin dito sa Saskatoon, Canada. So isi-share ko sa inyo yung buhay Canada niya, kung ano mga pagsubok na pinagdaanan niya, at the same time ang kanyang bagong business na Hungry Hub Cuisine. So ayan, pasok tayo. Mga kamama, nandito ako kay Joseph na kasama ko sa trabaho. So madalas nating nakakausap si Joseph about sa mga buhay-buhay kasi mahilig din akong makapagkwentuhan sa mga Pilipino, usually pag ang pinag-uusapan yung mga pinagdaanan ba sa buhay, kasi gusto ko kasing i-share dito sa vlog natin para ma-inspire din yung mga tao na huwag kayong mawala ng pag-asa. Lahat ng ay masusolusyonan basta magsisikap ka lang. So nandito si Joseph ngayon para i-share niya ang buhay niya dito sa Canada. At the same time, yung personal ano niya na pwede niyang i-share dito upang ma-inspire yung mga tao. So, taga saan kayo sa Pilipinas? Taga Caloocan ako. Oo. So, ano yung kung pwede mo i-share sa ating vlog, ano yung mga naging trabaho mo sa Pilipinas? Yan. Nakapagtrabaho ko sa isang food industry sa Goldilocks ng Goldilocks. 10 years. Oh. Yeah, 10 years. Tapos, nagano ako, gusto kong mag-grow. Oh, Kaya hindi ako nag-stay sa isang lugar. Okay. So, nag-apply ako sa Dubai. Nakadalawang taon din ako sa Dubai. Tapos, yung may natutunan ako ng bahagya, gusto ko ulit matutunan yung another experience. Oh, I see. Kaya nagsimula akong mag-apply sa barko. 2 taon ako sa barko. Tapos, pinaplan ko talaga yung buhay ko, pati yung mga plan ko sa hinaharap na magkakaroon talaga ako ng isang matinong business ba. Oo. Kaya naisipan kong pumunta ng Canada. So pagpunta ko dito sa Canada, akala ko ganun lang kadali na magkaroon ka ng business, pero dadaan ka pa talaga sa butas ng karayon dito. So akala ko kapag nasa line ka ng bakery o line ka ng shop, is makukuha mo kagad. Hindi pala. So nag-iba muna ako ng mga trabaho ko. So yun, hanggang sa kumukuha ako lahat ng mga experience. So, nag-start din ako mag-cleaning. So, matagal din ako sa cleaning industry para kahit paano makaipon ng konting budget para makapagpatayo ng business. So, tanong ko lang pala kasi syempre nakapagkwentuhan kami ni Annie. So, may sarili kang business dito na ng cleaning. Yun. So, ayan, sabi ko sa inyo mga kamamaw na ito yung isa sa pinaka parang madiskarteng tao na kilala ko dito sa Saskatoon. So, ngayon pwede mo share, ilan ang mo? Sa cleaning, ilang taon ka na? Sa mula nung sinimula mo siya? 4 years na. Oo. 4 na taon na rin. So, as in, ikaw na talaga yung parang owner nung Oo, business. oo. Grabe, di ba? So, natutulog ka pa ba? Kung, ewan ko eh. Kasi, kumbaga, ewan ko, dahil may goal ka kasi. Oo. Saka napakasipag nito. Napakasipag nito, minsan, may times na pumasok ako sa trabaho, halos sabay kami pumasok. Makita ko talaga natutulog dun sa sasakyan niya. So parang sabi ko, grabe ang sipag ng taong to. Hindi naman sa pag-ano siguro, mas may edad siya sa akin, pero nakita mo naman talaga yung pagpupursige niya para sa pamilya niya, para maitaguyod niya at mabigyan niya ng magandang kinabukasan. So ngayon, naisipan na niya ngayon na gawin na talaga yung gusto niya talaga, which is yung pagbibake tsaka yung mga ibang product ito sa magiging restaurant. Ayan. So ngayon, ini-invite ko muna kayo bago natin simulan ang ating napakasarap na kwentuhan. Gusto ko lang natin. Ano ang pangalan ng magiging natin? Pangalan ng restaurant is Hungry Hub Cuisine. Yun. So nandito siya sa Fairlight Drive. Fairlight Drive. So, malapit lang siya dito sa Confederation. So,
ano lang siya. Sa mga gustong makatikim, mga kamamaw, nako, sobrang nakikita mo pa naman ang menu eh. Ano ba yung meron tayo pala sa menu? Pwede mong... Okay, so sa mga menu natin, meron tayong mga rice bowl, Yeah. tsaka mga Filipino food, pasta, mga Mexican food din, meron din. Tsaka meron din tayong mga varieties of cakes, tsaka may mga drinks din, cookies. So ayan, so ngayon, matitikman ko ba yung Oo naman. O yun, so tara. Go pa. Prepare na ba natin? Sure. Let's go mga kamama. So ayun Joseph, bago tayo magtikiman na yun, ano ba yung masasabi mo dun sa mga, syempre, alam mo naman dito, buhay Canada to eh. Yung mga aspiring na tao na gustong makarating at gustong maging maayos ang buhay, na katulad mong napakasipag, ano ba yung may ano mo sa kanila, may i-advise mo? Dito sa Canada. Oo. So ngayon, kapag nawawalan na kayo ng pag-asa, isipin nyo lahat ng mga pinagdaanan nyo. Yun. Lalo na lagi mong iisipin na ito lang ba ang makakapagpabagsak sa akin. Oo. So kapag ganun ang iniisip mo, bigyan mo rin ng oras yung sarili mo para makarecover. Oo. Kasi walang gagawa yun kundi sarili mo. Yan, tama, di ba? So, So, tsaka hindi rin naman talaga biro din ang buhay dito sa Canada Oo. sa mga nanonood. Mm. Ay, yung mga pinagdadaanan din, di ba? Tsaka yung mga rejectment, Oo. mga rejected na mga sinasabi ng mga tao, huwag mo isipin yun. Kasi hindi naman sila ang nagpapakain sa'yo eh. Kapag yung mga taong gustong manira sa'yo, gawin mong positive yun. Kasi yung mga taong nagko-comment sa'yo, sila yung mga taong pwedeng magpalakas sa'yo. Like yung may sinabi sila na yung ikaka-improve mo, never reject those person. Kasi kapag nireject mo sila, kahit na gustong-gusto na nila na tumulong, hindi ka na nila tutulungan. Yun, tama, yun, exactly. So yun, masasabi mo kasi, siyempre, hindi naman lahat ng tao is parang naandyan para sa'yo, di ba? Yes, So sabi nga, explain ko na lang din yung sinabi ni Joseph na maraming taong ida-down ka, hihilahin ka pababa. Huwag mong pansinin yung mga yan. Huwag mong gawing ano yan. Pero yung mga taong naandyan para sa iyo, binibigyan ka ng magandang motivation at tinuturuan ka ng maayos, papakinggan mo. Yan. Ano ka maging, kumbaga ba, ilagay mo yung lugar mo kung talagang kailangan mo ibaba yung sarili mo para kahit paano yung pangarap mo sa buhay matupad mo, gawin mo. Walang pride dito, hindi uso ang pride dito. Hindi lunukin mo yung pride mo. Ang mahalaga, lagi mong isipin kung sakaling dumating ka sa point na hirap talaga sa buhay, di ba? Gawin mo inspirasyon yung pamilya mo. Yung mga Basta anak mo, basta't di ba? wala kang naagrabyadong tao, Oo. okay yun, the best yun. Kaya yung mga taong malalapit sa'yo, tapos yung mga taong gustong manira sa'yo, ngayon pag dumating yung time na nakikita kang umaangat, so dun na nila makikita yung mga taong like gustong makikita nila yung value mo. Yun, tama. Ngayon, pag nakita niya yung value mo, so makakaroon na sila na maengganyo na tumulong sa ibang tao. Ano lang naman yan kung kumbaga ba, parang sabi nga nila is paggising mo at may nakasalubong ka sa kalsada at nagalit sa iyo. Yung energy kasi nun, pag kinuha mo, kaya yung energy ng tao ngayon is kinuha mo at sinabayan mo, dadalin mo na maghapon yun. May spread mo na sa ibang tao, di ba? Pero kung yung tao ngayon is simula pa lang ng araw mo is parang hindi mo na lang pinansin at pumasok ka na lang at dinedma mo na lang, good vibes yung kakalat. Good vibes. Oo, agree Ayun, ako sa sinabi mo. Tama diba? yun. Agree yan. Kaya pag mga ganung mga negativity, iwasan natin yan. So yan, nagugutom na ako. Kaya At nga ito na, may nag-prepare na ng konti eh. Apakan pa natin yung iba. Saka pala, shoutout pala sa mga tropa natin dyan sa ano. Ayun, si ano pala. Si Rashi Flores na Cooperos, and then si Kuya. Hello, hi. Pakilala ko kuya. Hello, Edward pala. From Caloocan. From Caloocan. So ayan, so Caloocan, apat tayo Joseph. ngayon. Apat tayo mag-ano ngayon, titikim-tikim. Siyempre, kailangan natin tikman yan dahil kung di natin titikman, paano naman malalaman? Si ate. Viewers Ate? natin kung gaano kasarap. Ito pala, Joseph, sandali lang tanong ko lang. Paki-explain mo ano ba yung mga pagkain na nandito sa Oo, loob. nga pala. Ito nga pala yun, yung famous na sisig bowl. So, ito yung chicken a la king, beef, Burger steak. burger steak,
Tapos ito yung beef tapa. Wow, tara, simulan na natin. Anong kwento? So mga loaded talaga to kasi usually sa mga ibang mga restaurant, so walang mga spring roll. Yeah. So dito may mga signature tayo mga spring roll. So para talagang pag binanggit mo yung Package siya talaga. package siya, Oo. kumbaga ang unang matatandaan nila is yung Hungry Hub. Yes, So exactly. ayan, tara na, tikman na natin nung Okay. malaman na natin. Ayan mga mamo, titikman na natin. So, ito yung kay Rasi, ba't ito sa Rasi? Ayan. Thank you, pre. So yun pala, magkano pala pre yung yung presyo ng mga natin, ng mga item natin dito? Yung mga price niyan, yung katulad yung beef tapa is $14.99. Oh. Tapos yung isa is burger steak is nasa $15. Lahat affordable. So ayan mga kamamo, nandito lang yan sa 3310 1-0. per light drive. So ngayon, tikman na natin mga kamamo. Sarap mag food vlog Yan Ito yung sa ano yung gusto mo pre? Kahit saan dyan, kung ano. Ito sige, gusto ko na lang para dito na lang tayo sa beef tapa na lang tayo. Yan. So ayan, meron tayong beef tapa, burger steak, Chicken ala king, and then sisig. Ayun. Tikman na natin mga kamamaw. Ito yung parang sinasabing on the go na kung sakaling hindi ka nakakapag luto sa bahay kasi alam mo naman yung mga tao dito sa Canada napaka-busy na mga yan. So ngayon kung wala kang oras kumain sa bahay at gusto mong magbaon sa trabaho, ito lang pinaka masasuggest natin sa inyo, punta lang kayo dito. Sa complete meal, malaki yung Isa pa, mag-add ka lang ng add ka lang ng $1, may combo ka na. Oh, I think. May coke na kasama pala. Oo, may combo na. So, ito, syempre bago pa lang to, bukas pa lang magsisimula, magbubukas tong may mga plans ka ba na parang mag-deliver ka? Meron. Mas good delicious. Mga skip the dishes pa. Okay, skip the dishes, ayan. Mga Uber. Balik So, sa ayan. web, sa dito. Oo. Kaya kami na. Sarap panalo. Saka ang nito mga kamamo, ang target niya kasi is, sabi nga nila dito sa Canada, kung magbe-business ka, para sa akin na base kasi nagtrabaho din ako sa Filipino restaurant, wag mong ima-market masyado yung puro Filipino pagkain lang. Yeah. Marketin mo kung anong nasang bansa ka. So automatic, katulad nito, na-market niya yung Filipino na ang mga order is para mga Filipino pagkain, samahan mo ng Canadian food. Kasi kung the more na, hindi lang naman Filipino ang kakain Meron ka na bang Facebook, Hungry Hub? Meron na. May Facebook na? Oo, meron na. Ito, i-mention ko to sa pag Sige. Tsaka niya mga kamamaw, tawag dito. Hindi naman sa lahat din ng oras is yung Pilipino magkikrave dun sa pagkain mo, di ba? Siyempre, sasalitan mo siya na, Parang eto ngayon, usual pag nagsimula ito, based on my experience, para ma-share ko din sa'yo. Siyempre, dudumugin yan Kasi nga, bago yan Ano yung season? Oo. Pag ang nagsimula yan, dudumugin ng tao yan. Pero siyempre, not all the time is yung experience mo nung bago kang magbukas is inang maano mo. So kailangan talaga katulad ng ginawa niya maganda to, nag-target siya, may mga dessert siya, may mga pang Canadian food siya. So at least kahit pa paano kumbaga yung market ng Canada o yung market ng Saskatoon makukuha mo talaga. So yan. Hindi lang yung Jerwin. So, Oo. bukod doon sa mga pagkain, nagpa-place rin ako ng mga order ng mga cakes. Mga wedding cakes, so anniversary cakes, mga Ayan. premium cake. So, pwede mo pala tag-resource. Sige, explain. Bali, all in one to. So, saka na lang tag dito. Ano bang number mo? Yung kukontak sa yung number para kung sakaling i-message ka nila or something, pwede mo sabihin dito sa vlog. Doon Ano sa, yung number mo? sa Facebook na lang. Pero meron kaming number dito. Hindi ko kapisado yung number. So, pag na lang Bago lang kasi. ilalagay ko na lang sa dito sa screen na yan para may idea kayo kung sino ba ang dapat niyang tawagan. At saan Sabado, dapat. birthday ko ako. Dito kami magla-lunch. Sige, thank you. May telephone number ka na marito.
Yan mga kamamo, isa-shoutout ko din yung business na isang kaibigan natin. Actually, katrabaho ko din yung asawa niya. Ayan. Shoutout ko lang din para kahit paano makatulong tayo sa mga kapwa natin Pilipino dito sa Saskatoon. Ito naman is sa homemade cleaning services registered. Ayun, business partner niya ay shoutout ko kay Ate Christine Rose Caceres, Regine Arau, Mark Bunsalan. And then ito yung pinaano ko lang din to. So ibalagay ko sa screen natin ay yung mga services na inaano nila is like basic deep cleaning, move in or move out, yung sa mga basta sa paglilinis lahat to. And then carpet cleaning, nag-ano rin sila. Post construction, junk and garbage removal. Ayan. Paki-contact nyo lang sa number na 306-880-1917. So ito may pahabol din siya, babasahin ko rin to. Rate are negotiable since we have introductory prices and flexible package that suit your needs. We do commercial and building cleaning, restaurant, home, apartment, moving in and moving out, post renovation, cleaning, junk and garbage removal. Medyo mababa to. Why choose homemade cleaning service? No contract needed or if require one. Flexible schedule, competitive rates. Train and friendly cleaner that care for you and your home. Professional and trustworthy. So ayan yan, service offered, vacuuming, dusting, mopping, bedroom and kitchen cleaning. Name it and we got it you covered. So ayan, ito pa, promotional offer din nila ito. We provide 20% discount to the first 50 client and 30 repair for a friend program. So ayan, may mga rin sila, discount o mga freebies na ibibigay. Hindi naman siya freebies, parang discount ibibigay pag kayo sa kanilang company. So you can check out service with kakasabi ko lang, may freebies din pala. Sorry, let's talk it if you want your service once, weekly, bi-weekly, or monthly. So paki-message nyo na lang. Yung number na sinabi ko is 306-880-1917. So homemade, ito email nyo rin sila sa homemade2025@gmail.com. Ito meron silang FB page na homemade cleaning services. So ayan, inano ko na, sinoutout ko na actually. Inaas ko sila, bago gusto nilang isama ko sila sa vlog para mas maganda, mas mapakita nila yung business nila at ma-explain nila ng maayos yung business nila para kahit paano nakikita sa vlog natin. At the same time, mga taga Saskatoon baka interesado sa kanila, paki-contact na lang sila. Maraming salamat po. So ayun mga kamamo, isang napakagandang vlog na naman tong nagawa natin. Nakakatawa lang kasi ang aim kasi ni Kamamaw sa vlog is matulungan ko din kahit paano sa simpleng bagay yung mga Pilipino nandito, yung mga katulad ni paring Joseph na nagsikap at gustong itaguyod yung pamilya niya. So itong business na to, kasama niya yung bayaw niya tsaka yung misis niya. Nandito sila para mag-open ng panibagong restaurant para masimulan niya. At syempre gusto talaga ni Joseph is yung talent ba niya is bago pa siya, sabi nga niya sa akin, nakwento niya sa akin, bago pa siya mawala, gusto niya maisalin niya yung talent niya sa mga anak niya. So ayan, nakapag-take out pa tayo ng pagkain. Yung pagkain mga mama, honestly, napakadami. Ang laki ng serving niya. And then at the same time, parang sabi nga nila is parang pag kumain ka, katulad na typical na Pilipino, katulad ko na, lalo pag mag-isa ka lang dito sa Canada, pag in-order mo tong isang to, may tanghalian ka na, may hapunan ka pa. So sulit na sulit. So magbubukas siya ng May 15. So ay mag-open na siya, magsisimula na siyang mag-serve. So kanina pumasyal tayo is lang siya, parang actually close pa siya. At nandito lang tayo para sumuporta at pakita natin yung business niya. So sana pasyalan nyo, puntahan nyo, itry nyo naman, suportahan nyo yung mga Pilipinong business dito sa Canada para pare-pares tayong umasenso. So maraming salamat sa inyo. Please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my video. See you mga kamamaw.